pagpapala sa bawat isa sa atin na tayo dinala ng Panginoon dito sa kanyang tahanan. At salamat din po sa ating Sunday School lesson na ating narinig at nawa yung ating natutunan ay ating maisapamuhay sa ating mga sarili. Siguro bago tayo lubusang magsimula ay nais ko muna pong i-recognize ang ating mga bisita. Una po ay si Miss Gemma Principe, Michael Halocon, second time niya yata ng pamilya Halocon, no? Maria Dolores Halocon, and Aaron Halocon. And of course, kasama din po natin si Sister Nelly Basya at ang kanyang daughter ni si Angelica Sarabia at ang kanyang son-in-law si Michael Sarabia. Yun po ang ating mga bisita ngayong umaga at mapalad po tayo dahil ito ay isang malaking pagpapala po para sa ating lahat at pinupuri natin ang Panginoon sa mga bagay na ito. At bago tayo umawit ay nais ko muna pong magbigay ng ilang announcement. Nais po namin ipabatid po sa inyong lahat na ang ating ministry sa Kaisuyo National High School ay magsisimula na uli, i-resume na uli this coming June. Ito po ay isang napakagandang gawain po at sana po kung sino po yung nais sumama rito ay pwede pong sumama para makapagturo o makapag-assist sa ating ministry na ginagawa sa Kaisuyo National High School. And of course, blessing po na magkakaroon na po tayo ng street preaching at I think ito ay magsisimula na po ng May 2. May 2. So next week na po ito. At ganun po, kung sino po ang willing sumama po at kayo ay nais ng Diyos na sumama po tayo, no? Kasi po ang mga ministry napakahalaga po para sa ikalalago ng ating gawain. So ngayon tayo umawit. At nawa bago natin awitin, ang awiting ito ay bulay-bulayin natin ang sinasabi ng awing ito sa buhay natin. Ang ating kakantayan ay Search Me, O God. Lahat tayo tumayo. See
Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa araw na ito na ibinigay mo po sa amin. Salamat po na ang bawat isa sa amin ay dinala mo dito sa iyong tahanan. Salamat po na muli ay, gaya ng aking panalangin kanina, salamat po na muli aming maririnig ang iyong mga banal na salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang mga salita mo, Panginoon, ay nasain namin na walang daya sa aming mga puso, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mga salita mo ay may isa pang buhay namin at magpasakop kami sa iyo, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa dakilang pagmamahal mo po sa amin. Salamat po na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak na walang iba kundi ang Panginoong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan namin. Salamat, Panginoon, sapagkat kung walang pagkabuhos ng dugo ng aming Panginoong Kristo, ay walang anumang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil sa ginawa ng aming Panginoong Kristo at sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa ginawa niya, ay nagkaroon po kami ng kaligtasan, ang kaligtasang biyaya mo, ang kaligtasang kusa mong ibinigay sa mga tinawag mo para sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon, na ikaw rin po ang mangunguna sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, lalo, Panginoon, ang aming tagapagsalita, ikaw po ang patuloy na magbigay ng sapat ng katalinuhan, kakayanan, at naway ang banal na Espiritu mo ay patuloy na gumawa sa Kanya upang maayos niyang maipaliwanag ang iyong banal na salita. Ilayo mo siya sa kamalian, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa oras ito. At sa lahat ng mga bagay nito, ikaw ang aming pinupuri at pinasasalamatan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na tayong maupo lahat. So ang ating sunod na awitin po ay Now I Belong to Jesus. Magandang umaga po muli sa bawat isa. We'll be reading Genesis chapter 42. Last Sunday po, or last Lord's Day, ay nabasa po natin kung paano naalala ng Panginoon si Joseph sa kanyang katapatan at siya ay hinirang bilang kanang kamay ni Paraon. Sa Genesis chapter 42 po, mababasa natin dito, just like Jesus Christ, nagbigin yung pamumuno ni Joseph sa panahon na siya ay 30 years old. Ito ay
naging katuparan ng prophecy or kanyang panaginip sa providensya nating Panginoon. Dito, na-met niya ang kanyang mga kapatid. Nagkaroon ng pagsubok sa kanyang mga kapatid. Pinaalalahan tayo ng kalakasan or the power of conscience nung makonvict yung kanyang mga kapatid dahil sa kanilang ginawa kay Joseph noong panahon na yon. Basahin po natin muli Genesis chapter 42. When Jacob learned that there was grain for sale in Egypt, he said to his sons, "Why do you look at one another?" And he said, "Behold, I have heard that there is grain for sale in Egypt. Go down and buy grain for us, that we may live and not die." So 10 of Joseph's brothers went down to buy grain in Egypt. But Jacob did not send Benjamin, Joseph's brother, with his brothers, for he feared that harm might happen to him. Then the sons of Israel came to buy among the others who came, for the famine was in the land of Canaan. Now Joseph was governor over the land. He was the one who sold to all the people of the land. And Joseph's brother came and bowed themselves before him with their faces on the ground. Joseph saw his brothers and recognized them, but he treated them like strangers and spoke roughly to them. "Where do you came from?" he said. They said, "From the land of Canaan to buy food." And Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. And Joseph remembered the dreams that he had dreamed of them. And he said to them, "You are spies. You have come to see the nakedness of the land." Verse 10. They said to him, "No, my lord, your servants have come to buy food. We are all sons of one man. We are honest men. Your servants have never been spies." He said to them, "No, it is the nakedness of the land that you have come to see." And they said, "We, your servants, are 12 brothers, the sons of one man in the land of Canaan. And behold, the youngest in this day with our father, and one is no more." But Joseph said to them, "It is as I have said to you, you are spies. By this you shall be tested. By the life of Pharaoh, you shall not go from this place unless your youngest brother comes here. Send one of you and let him bring your brother while you remain confined, that your words may be tested, whether there is truth in you, or else by the life of Pharaoh, surely you are spies." And he put them all together in custody for 3 days. On the third day, Joseph said to them, "Do this and you will live, for I fear God. If you are honest men, let one of your brothers remain confined where you are in custody, and let the rest go and carry grains for the famine on your household. And bring your youngest brother to me, so your words will be verified, and you shall not die." And they said so. Then they said to one another, "In truth, we are guilty concerning our brothers, in that we saw the distress of his soul when he begged us, and we did not listen. That is why this distress has come upon us." And Reuben answered them, "Did I not tell you that the sin against the boy? But you did not listen. So now there comes a reckoning for his blood." They did not know that Joseph understood them, for there was an interpreter between them. Then he turned away from them and wept. And he returned to them and spoke to them. And he took Simeon from them and bound him before their eyes. Verse 25. And Joseph gave orders to fill the bag with grain, and to replace everyone's money in his sack, and to give them provisions for the journey. This was done for them. Then they loaded their donkeys with their grains and departed. And as one of them opened the sack to give his donkey fodder and in a lodging place,
he saw his money in the mouth of the sack. And he said to his brother, My money has been put back. There it is in the mouth of the sack. And their hearts failed them, and they turned trembling to one another, saying, What is this that God has done to us? When they came to Jacob, their father, in the land of Canaan, they told him all that happened to them, saying, The man, the Lord of the land, spoke roughly to us and took us to be spies of the land. But he said to them, We are honest men. We have never been spies. We are 12 brothers, sons of our father, one and no more. And the youngest is in this day with our father and the land of Canaan. Then the man, the Lord of the land, said to us, By this I shall know that you are honest men. Leave one of your brothers with me, and take grain for the famine and your household to go your way. Bring your youngest brother to me. Then I shall know that you are not spies, but honest men. And I will deliver your brother to you, and you shall trade in the land. Verse 35. And they emptied their sacks. Behold, every man's bundle of money was in the sack. And they and their father saw their bundles of money, and they were afraid. And Jacob, their father, said to them, You have bereaved me of my children. Joseph is no more, and now you would take Benjamin? All this has come against me. Then Reuben said to his brother, Kill my 2 sons, if I do not bring him back to you. Put him in my hand, and I will bring him back to you. But he said, My son shall not go down with you, for his brother is dead, and he is the only one left. If harm should happen to him on the journey that you are to make, he shall bring down my gray hairs with sorrow and to shed. Sa ating nabasa, makita natin ang reflection ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay isang hindi na-recognize na Savior, kagaya na Joseph. Siya ay nagbigay ng buhay dahil nagbigay siya ng pagkain. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng buhay upang magkaroon ng buhay ang ating kaluluwa. Hindi man siya nakilala ng una, subalit sa huli siya ay kinilala bilang isang kapatid at ang Panginoong Kristo bilang isang Misaya. So umagang ito, muli nating alalahanin mga bagay na naghahadlang sa atin, possibly sa ating focus sa pag-worship. Marahil may mga alalahanin tayo, may mga pagkakamali at suliranin na marahil ay maagaw sa ating pagkikinig sa umagang ito. Huwag nating hayaan itong umagaw sa ating, ang salita ng Panginoon sa ating umaga. Si Joseph ay nagbigay ng pagkain para sa katawan. Higit sa lahat sa umagang ito, ang pagkain ng ating kaluluwa. Tumingin tayo kay Kristo sapagkat nangungusap siya sa atin sa umagang ito. May the Lord be glorified. Sige po, tayo ay manalangin. Panalangin natin. Bagamat maaaring mamaya pa magturo yung ating pastor, si Pastor Jay, sa moonwalk, isama na rin natin sa panalangin ngayon na tulungan siya ng ating Panginoon sa kanyang pangangaral at maging yung paghahanap po ninyo ng lugar ng inyong panambahan ay atin din pong ipanalangin at maging ang mga kapatid natin na nasa ibang bansa na sana patuloy po sila na may init at diwa ng pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon, maging ating scripture reading. Sige po, tayo ay dumako sa presensya ng ating Diyos. Aming Diyos, salamat sa isang maliwanag na katotohanan na naganap sa buhay ni na Joseph at ng kanyang kapatid. Totoo nga po, Panginoon, sa lahat ng ito, nakikita nila ang kanilang nagawang kasalanan sa kanilang kapatid. Hindi ito dahil sa isa lamang pangyayari, kundi sa malakas na panunumbat ng ninyo at ng banal na Espiritu sa puso ng bawat isa. Sana rin po, O Diyos, sumbatan niyo po kami
ng banal na Espiritu sa aming mga puso. Naway matuto kaming magpakababa, matuto kaming kumilala sa iyong kabanalan sa aming sariling pagkamakasalanan at totoong amin pong ipakita ang tunay naming pagtalikod sa kasalanan na siya pong ayon sa iyong kalooban. O Diyos, inaalala namin ang aming pastor na si Pastor Jay. Tulungan niyo po siya, bagamat maaring mamayang hapon pa siya mangaral sa moonwalk. Bigyan mo siya ng lakas, bigyan mo siya ng talino, at pagkalooban mo po siya ng liwanag, ng kaisipan na mailahad ng buong linaw ang iyong salita, na hindi po dumidepende sa kanya pong sarili, kundi po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang aming pong panalangin na sana'y huwag siyang matakot sa mukha ng tao, kundi bagkus, O Diyos, bigyan kanyang kaluwalhatian, bigyan kanya ng karangalan sa kanya pong pangangaral ng iyong ibanghelyo sa kalagitnaan ng mga kapatid namin doon. O Diyos, magligtas ka ng mga wala kay Jesus sa oras na yon ng pangangaral, at magpalakas ka rin po ng mga mananampalataya sa iglesia po sa MCBC. Ganun din po, inaalala namin ang mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Totoo, Panginoon, mahirap din ang sitwasyon nila, subalit umaasa kami sa iyo pong biyaya sa kanila pong buhay. Nawa nga po, O Diyos, ay patuloy mo silang tanganan sa kanilang buhay, sapagkat kung sila po ay hihiwalay sa iyo, totoong mapapariwara ang kanila pong buhay. Kung kaya ang panalangin namin na sana'y inyo pong pag-initin pa ang kanilang pong puso, bigyan nyo sila ng biyaya, kausapin mo lagi sila sa iyong mga salita, patibayin mo ang bawat mananampalataya roon, at lalo pa, O Diyos, hangarin ang katotohanan sa iyong salita. Upuan ng iyong ibanghelyo, bulay-bulayin ito tulad ng sinabi ng Salmo sa Psalms 1 na para silang isang puno na natanim sa tabi ng batis at namumunga ito kahit hindi po sa kapanahunan, at nagiging sariwa ang mga dahon ng dahil po sa tubig ng batis. O Diyos, ganito po nawa ang maganap sa buhay ng mga kapatid namin doon, na ilagay nila ang kanilang sarili sa iyong salita. Kausapin mo lagi sila, Panginoon, sa iyong ibanghelyo. Patatagin mo sila sa kanilang pananampalataya. Hindi lamang magkaroon ng kaalaman, kundi makita sa kanilang buhay ang mga katotohanan na inyo pong iniimbak sa kanilang mga puso. At Lord, dalangin din namin, ingatan niyo po sila. Ilayo niyo sila sa kapahamakan, higit sa lahat sa pagbaksak sa kasalanan. Patatagin mo ang kanilang spiritual na buhay, buhat po sa iyo pong biyaya. Ganun din po ang hangarin ng iglesyang ito na magkaroon po ng permanenteng lugar ng panambahan. May inaay po sila sa lugar ng gentry, o maaaring kung meron ka pang ipagkakaloob na iba pang lugar, O Diyos, ang amin pong hinihingi ay ayon lamang po sa kapasidad ng bawat iyo pong mga tao sa iglesyang ito ang iyo pong ipagkaloob. Yung pong isang lugar na malaya po silang makasasamba, isang lugar, Panginoon, na malaya silang makapaglilingkod sa iyo, isang lugar na malaya silang uupo at makikinig ng iyong salita at nanamnam ng mga katotohanan na ibibigay sa kanila sa kada linggo ng panambahan. Nawa nga po ang aming pong panalangin, i-grant nyo nga po, Diyos, na makakita sila ng tamang lugar na kung saan sila ay malayang makasasamba sa iyo, at higit sa lahat, O Diyos, ang provision nyo po pangtusto sa pananalabing kailangan dito, at maging sa pagsasaayos po ng building na kanilang ipapatayo. O Diyos, maliit na bagay lamang ito sa iyong harapan. Subalit sa amin bilang tao, totoong napakalaking bagay ang bagay na ito. Pero tumitingin kami sa iyong biyaya. Tulad ng sinabi ni Pablo, supisyente ang iyong biyaya sa bawat iglesia. Kung kaya, O Diyos, kami po ay patuloy na nananangan, nagtitiwala, hindi po sa aming sariling braso, kundi po sa iyong kapangyarihan, sa iyong biyaya, at sa pagtulong niyo po sa iglesyang ito. Dalangin namin ng iglesyang ito, O Diyos, palaguin niyo po ang bawat isa, patatagin niyo ang bawat isa, lalo niyo po nawang bigyan ng mainam na pag-ibig sa puso, hindi lamang ang pag-ibig sa bawat isa, kundi higit sa lahat pag-ibig namin sa iyo, amin Diyos, upang sa gayon, Panginoon, sa kada pagsamba, kada pagtingin sa iyong salita, kada pagdako sa daan ng panalangin, may puso kami, O Diyos, na naghahangad ng iyong presensya, at naghahangad, O Diyos, na ipakita ang aming pagmamahal sa iyo dahil sa lahat ng ginawa mo na kabutihan sa aming mga buhay. O Diyos, salamat sa iyo pong awa,
sa iyong grasya na ipinagkaloob mo sa amin. Naway samahan mo kami ngayong umaga. Pagkalooban mo po ng biyaya ang bawat isa. Kausapin mo kami sa iyong salita. At sana rin po, O Diyos, magligtas ka at magpalakas ka ng iyong mga tao. Ito ang aming dalangin sa ngalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Lahat po tayo tumayo para sa ating operator hymn. Awitin po natin ang Great is Thy Faithfulness. Mapalad po tayo at pinupuri ko po at pinupuri natin ang ating Panginoon dahil nagkaroon po tayo sa umagang ito ng tigapagsalita. Bago po sabihin ang pangalan po niya, siya po ay mula sa Trinity Reformed Baptist Church, West Rembo, Taguig. Siya po ang magpapahayag ng salita ngayong umaga
At nais ko pong introduce ang kanyang pangalan. Siya po ay walang iba kundi si Pastor Joel Basya. Salamat, kapatid. Isang malaking opportunity sa akin na tumayo sa inyong harapan, makapaglingkod sa daan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Dala ko po ang pagbati ng aming iglesia sa Trinity Reformed Baptist Church, West Rembo, dating Makati, ngayon ay Taguig na. At salamat sa biyaya ng Diyos sapagkat patuloy tayong sinasamahan, tinutulungan, pinapalago sa kanyang iglesia. At nawa, patuloy pa rin pang maranasan natin ang biyaya ng ating Diyos. So, ang ituturo ko po sa inyo ay series ko rin po sa aming iglesia. Nag-series po ako sa morning ng Ephesians, Book of Ephesians, exposition, ang aking pong pamamaraan ng pagtuturo. But nais kong ituro sa inyo ang isang bahagi lamang dito at mamaya ang karugtong ay ang chapter 6 verse 10. So, ang chapter 6 verse 10 ay maliwanag na nagpapakita, ito po ay ang pagpapalakas natin sa ating Panginoon. Isang imperative na pangungusap ni Pablo, be strong in the Lord. But nais kong basahin sa inyo ang talata, ito ang sabi sa wikang Tagalog. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Tayo muna po ay manalangin. Salamat po, aming Diyos, sa isang pagpapala na meron muli kaming bubulayin ng iyong salita. Subalit ayaw po naming manangan sa aming po mga sariling kaunawaan lamang at pag-intindi sa letra ng mga pangungusap na ito. Kundi ang nais namin, O Diyos, ay ang pagbibigay liwanag ng banal na Espiritu. Sapagkat kung diliwanagan niya ang aming puso, makikita namin, O Diyos, ang katotohanan, ang katamisan ng iyong salita, at makikita namin ang aming pangangailangan sa aming Diyos. Tulungan mo kami sa mga oras na ito sa pagbubulay ng iyong salita, naway ilapat ito ng malakas ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang sa gayon, Panginoon, kung meron kaming dapat pagsisihan, ay mapagsisihan namin. Kung meron kaming o meron pagpapalakas kang itinuturo sa amin, naway lumakas kami. At kung meron kang karunungang itinuturo sa amin, naway makita namin ang katotohanan ito at maisagawa namin sa aming buhay. O Diyos, salamat sa umagang ito at nawa nga po ang iyo pong presensya ay sumaamin sa mga sandaling ito. Itong dalangin namin sa ngalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Chapter 6 po ng Ephesians ay malakas po na naghihikayat, hindi lamang po sa iisang tao, kundi sa bawat anak, bawat magulang, bawat manggagawa, so wika ni Pablo ay mga alipin, maging sa mga Panginoon or boss sa ating mga kumpanya. Kung kayo rin po ay magulang na, katulad ko po, magulang at lolo na rin, hinihikayat tayo na pakinggan ang salitang ito. Kung tayo anak, at ako man din ay anak, hinihikaya tayong umupo at alamin ang sinasabi sa atin dito ng talatang ito ng chapter 6 verse 10. At kung kayo ay manggagawa o di kaya amo, boss, at mayroong nasasakupan sa inyong trabaho, kung kayo ay supervisor o whatever na ang posisyon nyo sa inyong opisina, pero meron kayong pinapangalagaan, para sa inyo rin po ang pangungusap na ito. Kung kaya ito ay naghihikayat sa bawat isa sa atin na angkinin natin ang kapangyarihan ng Diyos upang manindigan tayo laban sa kapangyarihan ng kadiliman na siya naglipana sa ating paligid. Bakit? Dahil bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat magpakampante sa ating buhay sa bawat sandali na tinalagi natin sa mundong ito dahil ang dahilan ay meron tayong pakikipagbaka at merong mga pakana, scheme, ang diablo o bitag upang tayo ay masilo o ibagsak sa kasalanan.
So maraming pamamaraan ang diablo upang tayo ay mabitag niya at mahulog tayo sa kasalanan. Ito ang unang dahilan bakit dapat natin panghawakan at magpahikayat tayo na angkinin natin ang sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 10 na magpakalakas tayo sa ating Panginoon buhat sa kanyang kapangyarihan at kanyang lakas. Ang ikalawa pang dahilan, mga kapatid, ay ang patuloy nating nakikita sa mga kapwa natin mananampalataya ngayon ay hindi po nagpapalakas sa Panginoon. Saan nagpapalakas ang minsan ang mga Kristiyano? Nagpapakalakas karamihan sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon sa mga doktrina about Reformation. Hindi po mali at huwag niyo pong malain na hindi dapat isang tabi ang aral about Reformation. Subalit ang problema, mga kapatid, nakakaligtaan ang Panginoon. Ang naaalala is ang nangyaring Reformation na dapat mahawakan at maintindihan ng mga tao ngayon. Ang nakikita na lang natin ngayon is about the doctrine, not Christ, not Lord. But very clear ang teaching ni Paul sa Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong. What? In the Lord. In the Lord. Yun ang clear na sinasabi ng scripture, mga kapatid. Ito ang maliwanag na hinihikayat ni Pablo ang bawat mananampalataya na tayo magpakalakas. Hindi lamang para magkaroon tayo ng maraming alam at meron tayong isang bulat sa mga tao na kayo maliit ang alam, ako napakarami ng aking alam. Remember, sabi ni Pablo, ang kaalaman kuminsan ay nagpapalaki ng ating ulo. But ang importante sa atin, mga kapatid, yung alam natin ay dapat na isasagawa ng may kababaan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapwa natin mananampalataya. Hindi natin sila dudustain, hindi natin sila mamaliitin sa kanilang kalagayan, kundi pagkos hikayatin sila na lalong umupo sa paanan ng ating Panginoong Hesus at mag-aral ng kanyang salita upang lumago, hindi para maging matalino lamang, kundi lumago sa kaalaman na may kababaan at hinihikayat na ipamuhay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito ang nais kong bigyang pansin sa pangungusap na ito ni Pablo. Ilang katotohanan lamang po ang ating titingnan ngayong umaga. First, ang pagpapahiwatig ng salitang kahuli-hulihan or finally. Anong ipinapahiwatig ng salita ni Pablo nito? Finally, my brethren. Alam natin ang talatang ito at ang mga sumunod ay patungkol sa paghahamon ni Pablo patungkol sa mga Kristiyano na merong digmaan sa buhay bilang mga mananampalataya. Dahil ang isang mananampalataya araw-araw sa kanilang buhay ay walang bahala sapagkat araw-araw ng ating buhay ay nasa battlefield tayo, mga kapatid. Araw-araw nakikipagdigma tayo. So sometimes kapag tayo ay nasa loob ng bahay, akala natin kampante na tayo. Nasa battlefield pa rin tayo, mga kapatid. Kung tayo nasa opisina, nasa school, nasa loob ng ating tahanan, nasa battlefield tayo, mga kapatid. Kaya huwag tayo maging kampante, huwag tayo magpa-easy-easy o kumpiyansa sa ating mga sarili. At tandaan natin, may mga kaaway tayo na handa tayong ibagsak sa pamamagitan ng kanilang mga scheme, kanilang mga pamamaraan sa kanilang buhay. Isang halimbawa, mga kapatid, si David. Si David, ng panahong na iyon, bago siya bumagsak sa kasalanan kay Bathsheba sa harapan ng ating Diyos, ito yung time na dapat lumabas siya para makipagdigma. Kasi ito yung time na maayos ang panahon. Hindi kasagsagan ang ulan, kasi kung maulan, hindi mahirap makipaglaban, makipagbuno sa mga kaaway nila kung maulan. Kung sobrang lamig din, mahirap din. Ibig sabihin, ito'y katamtaman ng init, maganda ang panahon.
Ito yung time, ang sabi ng Bible, para lumabas sa mga king upang sakupin ang dapat nilang sakupin. Pero anong ginawa ni David? Imbis na sundin ang kalooban ng Diyos, naandun siya sa loob ng kanyang kingdom, nagpapahinga, naglakad sa kanyang palasyo, nakita ang scheme, pamamaraan ni Satanas, si Bathsheba, at siya ay nagkasala ng pangangalunya at murder. Nakikita natin kay David, imbis na nasa battlefield, naging kampante, naging paisi-isi sa kanyang buhay. Isang magandang aral sa atin to, mga kapatid. Huwag tayo maging kampante sa ating buhay bilang Kristiyano. Huwag nating sabihin, matagal na tayong mananampalataya. Huwag nating sabihin, ang church natin ay matagal na. Katulad ng aming iglesia is 42 plus. Matagal na akong nagdelingkod sa aming iglesia. May higit kumulang 10 to 15 years na ako nag-serve. Hindi dahil ako'y pastor ay magiging kampante na ako. Hindi dahil ako'y deacon, magiging kampante na ako. Hindi dahil ako'y regular membro, ay kampante na ako sa aking Kristiyano o Christian life. No. Like David, naging kampante siya. Ano nangyari? Siya'y nahulog sa kasalanan. Kaya ngayon, ating pansinin ang pambungad ng salita ni Pablo sa verse 10. Finally, so we can Tagalog, kahuli-hulihan. Kung papansinin natin ito mga kapatid, lalo sa Grego, sa New Testament, is 2 times lang po ginamit ang text na ito o ang term na ito, finally, in Greek. But in English, 14 times. Magkaiba sila sa Greek. The same word, finally, but in Greek, 2 times lang po binanggit. Ngayon, ang salitang ginamit dito ni Pablo sa aklat ng Epeso ay hindi isang simpleng adjective lamang, mga kapatid. The word finally, hindi lang simpleng adjective. Ito ay nagsisilbi ng isang mahalagang marker patungo sa tinatawag nating transition ng pangungusap ni Pablo. The word finally, nagbibigay ng palatandaan na merong ipapakita si Pablo na dapat bigyang pansin, lalo sa kurso rito sa bagong tipan. Hindi lamang ito isang simpleng pangungusap na sa wika ay sa wakas. Yun yung ibang term na ginagamit, ang finally sa wakas. O di kay kahuli-hulihan, o di kaya ang iba'y bukod dito, kundi ito'y nagdadala ng idea ng isang direction sa isip at sa mga mambabasa. Isang paglipat mula sa unang doktrina o argumento na tinalakay ni Pablo at naglalahad ngayon sa isang implikasyon or application sa buhay ng bawat mananampalataya, lalo tigit sa darating na panahon. Kung titingnan natin mga kapatid, from chapter 1 to chapter 6 verse 9, it's about doctrine. But in chapter 6 verse 10, it's about the application of the doctrine. Tingnan natin si Pablo, mga kapatid. Paul, hindi siya mahilig maglahad lamang ng doktrina. But hindi niya iiwanan ng doctrine ng walang application sa kanyang buhay. It means to say, if there's a doctrine, there is application. Kung may aral, may paglalapat ng salita ng ating Diyos sa ating buhay. Bilang isang iglesia na binili ng dugo ng ating Panginoon, na siyang naging asawa ng ating Panginoong Jesus, tayo yung bride, siya ang groom, bilang mga lalaki, bilang mga babae, bilang mga mag-asawa, bilang mga anak, bilang mga alipin, bilang mga boss, anong dapat nating gawin? Anong dapat nating gawin bilang mga tao ng Diyos? Bilang isang iglesia, anong dapat nating gawin? Ang magkaisa, magpakalakasan sa bawat isa bilang kabahagi ng katawan ng ating Panginoon. Yun yung doktrina na tinuro ni Pablo sa chapter 4. Bilang mag-asawa, lalaki, anong dapat niyang gawin? Is, mahalin niya ang kanyang may bahay. But yun lang ba ang dapat mong gawin, husband?
Yun lang ba ang dapat mong gawin? Mahalin mo ang iyong asawang babae? Bilang asawang babae, alam mo kung anong trabaho mo. Alam mo ang iyong obligasyon. Alam mo ang iyong katungkulan. Di na to Sunday school, kaya di na po ako magtatanong. Submit. Yun ang clear teaching ni Pablo sa scripture. Lahat ng asawang babae, submit. Lahat submit. But the question, yun lang ba ang gagawin mo? Mga anak, nais ko rin kayong kausapin. Mga anak na naandito. Sino mang mga anak na narito? Ang sabi sa inyo ng scripture, anong dapat ninyong gawin? Sumunod at gumalang. Chapter 6. Sumunod at gumalang. Tanong ko sa inyo mga anak, yun lang ba ang inyong gagawin? Mga magulang, ano ang inyong gagawin? Chapter 6, tingnan ninyo. Verse 1 up to the following verse. Do not provoke your child. Do not provoke. What do you mean, do not provoke? Sometimes, mga kapatid, nang tinuro ko po ito sa aming iglesia, ang pag-provoke o di kaya pagtutulak sa isang anak para magalit ay sa dalawang dahilan. Ano po yun? Paano kaya? First, sobrang higpit. Second, sobrang luwang. Lahat binibigay. Napoprovoke natin ang ating anak na magalit sa atin sa ganong bagay. But, mga magulang, kinakausap ko rin ang aking sarili. Yun lang ba ang ating dapat gawin? Mga boss, mga supervisor, mga manager, mga may tauhan sa loob ng kumpanya, mga manggagawa, anong dapat ninyong gawin? Magpasakop sa kanila, sumunod sa kanila? Question, yun lang ba ang dapat ninyong gawin? Dito, nilalaman ang pagbungad ni Pablo sa verse 10, ang dapat gawin ng bawat individual na mananampalataya is magpakalakas sa Panginoon. Magulang ka man, anak ka man, empleyado ka man, boss ka man, anuman ang sitwasyon mo, kaibigan at kapatid, higit sa lahat kung ikaw ay Kristiyano, magpakalakas ka sa Panginoon. Huwag kang magpakampante sa buhay mo. Be strong. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Kung kaya sa bawat panig, kung titignan natin ang paggamit nito sa Grego, mga kapatid, ay nagbibigay ng turning point about saan? From indicative of grace, patungo sa imperative of obedience. What do you mean imperative? What do you mean indicative of grace? Indicative of grace, ito yung mga truth about the grace, about the salvation, sa ginagawa ng Diyos, kung paano tayo pinawalang sala, kung tayo pinatawad, kung paano tayo niligtas ng Diyos. That is the indicative of grace. But hindi doon nagtapos ang sulat ni Pablo. Hindi siya nagtapos na dati tayong patay at buhay, ngayon ay ligtas by grace. But there is imperative of obedience. Mga kapatid, sometimes ang memory verse natin is Ephesians chapter 2, verse 8. We are saved by grace through faith. Kabisado ng mga Reformed yan. But the verse 10, nakakalimutan. Ano yung verse 10? Nilikha tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti, na yung mabuting ito ay nilaanan ng Diyos sa atin. That is the application.
Mga kapatid, nakakaligtaan natin. Ang naalala lang natin, niligtas tayo by grace, through faith. Enough na sa atin yun. No, may trabaho tayo. Ipakita natin yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, ng ating gawa. Kaya nga may transition dito. The word finally, not only the indicative of grace, dapat tumungo ito sa imperative of obedience. Kung kaya masasabi natin, hindi ito temporal, mga kapatid. At ngayon lamang na dapat mangyari. But eschatological ito, mga kapatid. Tuloy-tuloy ito hanggang hinaharap. Ito yung covenant natin sa Diyos. Ito yung ating tipan sa ating Diyos. Nakita ko sa social media kung paano kayo nakipagtipan sa Diyos. Hindi ko napakinggan. Walang video doon. I think kung may video pa, baka miss ko lang. Pero nakita ko may binasa kayo. Umarap kayo. Hindi lamang sa harapan ng kongregasyon ng MCBC, patigit sa lahat, sa harapan ng ating Diyos. Alalahanan niyo palagi ang inyong covenant sa Diyos. Para yan tipan ng isang lalaki at isang babae na humarap sa dambana ng Diyos. May hawak na cellphone at nagbibigay ng kanilang bahaw sa harapan ng kanilang mapapangasawa. Hindi doon yung nagtapos, mga kapatid. Hanggang sa malagutan tayo ng hininga. Ang pagtapos ng ating tipan sa ating may bahay, sa ating asawa. Ganon din sa church at sa harapan ng ating Panginoon. Sana, mga kapatid, yung sinasabi nito ni Pablo, the word finally, mga kapatid, ay maghikayat sa atin na lalo pang ma-refresh yung ating covenant sa ating Diyos. Habang tayo ay may buhay pa, habang tayo maliwanag pa yung isip, wala pa tayong yung tinatawag na amnesia or may pang term, iba pang yun. Hindi ko naman alam. Kasi mga kanyo, kung meron ng gano'n tayo mga kapatid, malabo na isip natin, paano pa tayo makapag-worship? Paano pa tayo makakapagbulay ng scripture? Paano pa natin naaalalahanin yung goodness ng Diyos? Samantalahin natin hanggat maliwanag pa isip natin ngayon mga kapatid. Hanggat meron pa tayong lakas, meron pa tayong kakayanan, meron pa tayong ipinagkakalob sa ating biyaya ng Diyos, gamitin natin ito. Yung application sa buhay natin ng grasya na ipinagkalob sa atin ng Diyos. Second, mga kapatid, is ang nag-iisang imperative sa text na ito. There is one imperative sa ating text. The word, be strong in the Lord. Ang Greek ay naglalarawan ito ng tinatawag na divine empowerment. Isang pagpapalakas na hindi nagmumula sa tao, kundi direktang kaloob ng ating Diyos. Ang verb na ito, mga kapatid, is not a passive. Pag sinabing passive, mga kapatid, tayo ang ginawan. Para bagang yung aming apo, hindi pa siya marunong magbihis, kami ang magbibihis o nanay niya, tatay niya ang magbibihis sa kanya. That is passive. But ito, hindi ito passive ang pagkagamit dito, kundi ginagamitan ito ng ang verb na ito, mga kapatid, ay nasa passive. Hindi ito active na ikaw ang magpapalakas sa iyong sarili. But this is passive, nang ibig sabihin, may pagmumula ng lakas ang bawat isa na siyang tataglayin ng bawat mananampalataya. Kung kaya ang sulat na ito ng apostol ay maliwanag ng isang theological pattern na ang lakas ng bawat mananampalataya ay hindi nakaugat
sa ating sarili, kundi nakaugat mismo sa ating Panginoon, Heso Kristo. Kung kahit ang biyaya na kay Kristo, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas, ito ay sa pamamagitan ng ating union sa ating Panginoon. Pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Kung iisipin natin, bakit diniin ni Pablo ang utos nito sa mga mananampalataya rito sa Efeso na maging magpahanggang ngayon na brethren, finally, brethren, be strong in the Lord. Bakit ganun na lamang ang diin ng lakas ng pangungusap na ito na bawat mananampalataya ay magpakalakas sa ating Panginoon? Unang dahilan, dahil baka ang iglesia ay nag-i-enjoy na lamang sa kalakasan o di kaya nag-i-enjoy na lamang sa unity ng bawat isa. Nag-i-enjoy na lamang ang iglesia sa pakikisama ng bawat isa. Nag-i-enjoy na lamang ang bawat isa sa relasyon ng bawat isa. Nagiging social na lamang ang relasyon ng bawat isa. But remember mga kapatid, yung ating kalakasan at yung kagandahan ng ating relasyon ay hindi dapat nakaugat sa ating sarili o nakatanim sa ating sarili, kundi dapat na kay Kristo, sa ating Panginoon. Ikalawang dahilan, mga kapatid, sa buhay ng mag-asawa. Tunay na natatamasa natin ang kagandahan ng pagsasama natin o magsasama ng isang mag-asawa. Nararanasan nila ang biyaya at tulong ng Diyos o bakit nai-enjoy na lamang nila ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Remember, mga kapatid, gaganda lang ang relasyon natin o mga mag-asawa kung tayo ay nakaugpong kay Kristo. It means to say, nakaugpong, nakakabit kay Kristo. Dapat. Kaya nga sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord. Sa ating Panginoon. Mga anak, ayos ko rin kayong kausapin. Nararanasan niyo ang biyaya ng Diyos. So, sa inyong mga magulang. Napapakain kayo, nasusustentahan kayo sa inyong pag-aaral, at meron kayong tahanan, merong pagkain sa hapagkainan, at nararanasan nyo ang pag-ibig ng inyong mga magulang. Subalit, huwag niyong kalimutan, lahat ng yan ay hindi buhat lamang sa inyong mga magulang, kundi sa Panginoon na nagbigay ng biyaya sa inyong mga magulang. Naway, ibigay ninyo ang pasasalamat sa ating Diyos. Ibigay ninyo ang papuri sa ating mga Panginoon, o sa ating Panginoong Jesucristo. Ang isa pa na dapat magpakalakas sa Panginoon ay yung mga manggagawa, mga nangangamuhan, may mga boss, even ang mga boss. So, maaaring nasisihan kayo sa ganda ng relasyon ninyo bilang mga boss at mga manggagawa. Nakikita nyo ang pagpapala sa inyo ng Diyos. Pero ang tanong, kanino kayo humuhugot ng lakas? Kanino nyo ibinibigay at kinukunan ng lakas ang bawat isa? Nawa, mga kapatid, kunan nyo ng lakas ay ang ating Panginoon. Sa bawat sandali ng inyong buhay, sa bawat kaganapan sa ating buhay, mga kapatid, dapat tayong magpakalakas lagi sa Panginoon. Anumang estado na meron tayo sa buhay, anumang kalagayan meron tayo sa ating buhay, lagi tayong magpakalakas sa Panginoon. And then third, ang pinagmumulan ng lakas ng bawat mananampalataya. Tingnan niyo ang ating text. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Tunay na hindi maaaring sabihin ng sino man sa atin na ang lakas na meron tayong taglay ngayon ay buhat sa lakas natin, kundi lakas lamang ito ng ating Panginoon. Like sinabi ni Pablo, ako'y naging ako ng dahil sa biyaya ng Diyos.
Hindi siya naging siyang apostol ang dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa biyaya ng ating Diyos. Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat malayo o mahiwalay kay Kristo. Sa kanyang lakas. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, John chapter 15, tulad ng sinabi ni Christ, verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Itong reason, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, sabi ni Christ, you, sabi niya, wala kayong magagawa. Without me, grabe ito sa Grego, mga kapatid. Without me, nangangahulugan kung hiwalay kay Jesus o bumukod kay Jesus. Yun ang Grego, ito mga kapatid, na nagpapakita ng isang estado o kalagayan ng ganap na pagkahiwalay sa ating Panginoon. At pag sinabing pagkahiwalay kay Kristo ay hindi lamang magbubunga ng kahinaan. Ang sabi rito, you, wala kang magagawa. Ikaw, you can do nothing. Sabi ni Christ. Maaring may magawa tayong ibang bagay, pero hindi yan nakapagbibigay lugod sa ating Panginoon. Gayon din ang bawat mananampalataya kung sa bawat hakbang ng ating buhay, kung hiwalay tayo kay Kristo, anong mabuting biyaya meron sa buhay natin kung hiwalay tayo kay Kristo sa bawat ginagawa natin. Halimbawa kung ikaw ay manggagawa, ano man ang posisyon mo sa iyong trabaho, kung inaangkin mo na kaya mong gawin ang iyong trabaho na wala si Jesus, anong pagpapala meron sa iyo yun? Kung ikaw ay tatay, nanay, dahil alam mo na kung paano palakihin ng iyong anak, paano pakainin, hindi mo na ba kailangan si Jesus sa iyong buhay? Remember in John chapter 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. Hindi ito sabi ng apostle, but sabi mismo ito ni Christ. Kung wala tayo kay Jesus, we can do nothing. Ang ganitong liwanag na salitang without me dito sa ating text sa John chapter 15 ay hindi lamang isang babala, mga kapatid. But this is a theological truth. Isa itong katotohanan, mga kapatid, na ang taong nagsasabing Kristiyano pero hiwalay kay Kristo sa kanyang buhay, walang espiritual na bunga sa kanyang kalagayan bilang Kristiyano. Walang spiritual. Kaya nga, kung papansinin natin yung sinabi ni Paul sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord. Dapat nakakabit tayo palagi kay Jesus. Siya yung pinagmumulan ng ating lakas. Sadyang sinabi ni Pablo ang bagay na ito upang makita na ang lakas na dapat taglay-taglay natin ay hindi sa ating kakayanan, kundi pinapakita rito ang lawak ng kapangyarihan ni Jesus na kayang sustentuhan ang buhay ng bawat mananampalataya. Ang pangungusap na ito in His might, power, ay nangangahulugan isang sigla, isang kalakasan na mula mismo sa kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi sa braso ng tao, hindi sa kakayanan ng sinuman, kundi buhat sa lakas ng ating Panginoon. Sabi po ng isang manunulat sa wikang Tagalog, ganito po, sa ganito rin, sabi niya, ang lakas ng ating tinatamasa ay hindi sa atin, kundi kanyang ibinibigay lamang sa atin. Tandaan natin mga kapatid, yung lakas na meron tayo ngayon physically, hindi ito mula sa atin. Kahit pa marami tayong vitamin ang iniinom,
Kahit marami pa tayong food supplement na tinitake, hindi ito buhat sa atin. Ito'y ibinigay lamang sa atin ng ating Panginoon. Sabi pa niya na may akda, ito ang dapat nating tandaan. Kapag tayo'y mahina, mga kapatid, doon tayo nagiging malakas. Why? Mga kapatid, like na sinabi ni Paul, kasi hindi tayo magdidepende sa ating braso. Hindi tayo magdidepende sa ating pocket. Hindi tayo magdidepende sa ating ATM. Hindi tayo magdidepende sa ating sweldo. Kundi kanino tayo magdidepende? Sa ating Diyos. Sa ating Panginoon. Sabi niya, kapag tayo mahina, doon tayo magiging malakas. Kapag tayo'y ganap na wala na sa ating sarili, doon tayo magiging ganap na puno sa Diyos. Ibig sabihin lamang ng author nito, mga kapatid, na kinunan ko ng pangungusap nito, sa time na tayo walang-wala na, spiritually sa ating buhay, down na down tayo, doon tayo malayang magtiwala at humingi ng awa at humingi ng saklolo sa ating Diyos. Naalala niyo si Paul, mga kapatid? Yung meron siyang tinik sa laman? Diba 3 times siya nag-pray? Ano sabi sa kanya ng Diyos? Paul, my grace is sufficient sa iyo. Why? Bakit sinabi ng Diyos yun kay Paul? Ang grasya ko ay sufisyente sa iyo. Kasi, nung mga time na yon, maaaring hindi namumuhay sa biyaya ng Diyos si Pablo. Bakit? Ikaw ba naman ang nakakita sa third heaven? Bagamat di niya sinabi yung kanyang pangalan, sinabi niya lamang may isang tao na nakakita sa ikatlong langit. But sa kwento niya, siya ang lumalabas na nakakita sa ikatlong langit. Grabe yung revelation sa kanya ng Diyos. Sinong hindi magmamayabang? Sinong hindi magiging proud na pakitaan tayo ng Diyos? Ngayon lang, mga kapatid, pinapakitaan lang minsan ng mga Kristiyano ng konting alam. May ubod na ng laki ang tingin niya sa kanilang sarili at nangahamak na ng iba. Ano sabi ng Diyos? Binigyan siya ng tinik sa laman? Hindi ko alam kung ang tinik sa laman na yun ay literal or spiritual. Pwedeng interpretation meron siyang karamdaman or merong isang tao na nagpapasakit sa kanyang buhay. But 3 times niyang pinag-pray. Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, sufficiente ang biyaya ko sa iyo. Ano nangyari? Yun yung time na bumaba ang tuhod ni Pablo sa harapan ng Diyos at namuhay sa biyaya ng ating Panginoon. So, itong ipinapakita sa atin. Huwag tayong mamuhay sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng lakas ng ating Panginoon. Ang kapangyarihang ito, mga kapatid, na ibinibigay sa atin ay hindi self-regenerated. Hindi ito self-regenerated katulad ng dinaod, katulad ng tawag ng pag-brownout, ginagamit. Generator. So, siya yung magsusupply ng kuryente sa buong lugar o sa isang bahay. Self-regenerated siya. Siya kung magbibigay siya ng lakas, ng enerhiya, buhat sa kanyang sarili para magkaroon ng power, magkaroon ng ilaw, magkaroon ng konsumo sa bawat sambahayan o bawat tahanan. But this, yung sinasabi ni Pablo, hindi buhat sa atin. Hindi buhat sa ating lakas. Hindi buhat sa lakas ng kapangyarihan ng ating Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pananaw na itinuturo sa atin dito ng ating Panginoon, huwag tayong dumepende sa ating sarili. Huwag tayong magtiwala sa ating kakayanan, sa ating sitwasyon. Kundi, finally, my brethren, be strong in the Lord.
merong battle palagi sa buhay natin, mga kapatid. May digmaan, araw-araw, maya-maya, minu-minuto, even sa loob ng church, may digmaan tayo. Meron tayong remaining sin. May natitira tayong kasalanan. But, sinasabi sa atin dito ng Panginoon, magpakalakas tayo kay Jesus sa ating Panginoon. In conclusion, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, kanino nagbubuhat ang iyong lakas? Bilang mananampalataya, kayo nagbubuhat ang iyong lakas ngayon sa pagharap mo sa iba't ibang sitwasyon ng iyong buhay. Sana magbuhat ang lakas natin kay Kristo. Bilang mga wala pa kay Jesus, bilang mga bisita, mga mahal namin sa buhay na narito, mga anak ng mga miyembro na narito, tanungin ko kayo, kung hindi si Jesus ang pinagmumulan ng inyong lakas, sino ang pinagmumulan ng inyong lakas ngayon? Sino ang inyong pinagtitiwalaan? Parents mo? Trabaho mo? Pamilya mo? Lahat ng yan, kaibigan, ay hindi totoong lakas. Lahat ng yan ay ampaw na kalakasan. Walang laman. Sinasabi ni Pablo, kaibigan, tumakbo ka kay Jesus. Si Jesus ang totoong magbibigay sa iyo ng lakas sa pamamagitan ng iyong pagsisisi at pagsampalataya kay Jesus. Sa atin ng mga mananampalataya, ng mga tao ng Diyos, sana magpalakas tayo sa ating Panginoon. Araw-araw ang ating buhay. Tayo manalangin. O Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat sa paalala mo sa amin. Salamat po sapagkat tinutulungan mo kami na tumingin ng may kababaan sa iyong ebanghelyo. Tumingin sa iyong salita na ikaw ang nais namin mabigyan ng lugod at parangal sa aming buhay. Samahan mo kami, O Diyos, sa aming pakikipagbaka araw-araw sa aming buhay. Naway palakasin mo kami, Panginoon. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Patibayin mo kami bilang iyong mga tao. Ito po ang aming dalangin sa ngalan lamang po ng aming Panginoong Hesus.